Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's eto pong si Leandro Lebiste, si Kong Ngaw-Ngaw mga kababayan. Ako ay mag-around the world po sa loob ng 168 days. So tatalunin pa niya yung ginawa ni Pulong Duterte. Kasi si Pulong Duterte mga kababayan, last year, 2025, ay bumiyahe rin po sa 16 hanggang 17 bansa sa loob ng 51 days. Ayun yung una, March 20 hanggang May 10, 2025. Pinayagan po siya bumiyahe ng House of Representatives at ang mga bansang pinuntahan niya, Hong Kong, China, Malaysia, Japan, United States, Netherlands, Australia at iba pa. So, ano kaya ang ginawa na ito doon? Grabe, no? 16 to 17 bansa in 51 days. So, yayamanin talaga itong si Pulong Duterte. At pagkatapos nun, siya ay nagplano at nag-ain ng muling humiling si Duterte, si Pulong Duterte ng travel clearance mula naman na December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. So, kung ito ay natuloy, si Pulong Duterte ay bumabiyahe pa pero nabago po ito eh. So ang hiniling niya na lang clearance ay mula January 3 hanggang January 30, 2026. So kung ngayon ay January 30, hanggang ngayon lang ang travel clearance ni Pulong Duterte. Pero ano dapat yun eh? Dapat December 15 hanggang February 20. So ang haba 66 days pero yun nga nabago. January 3 hanggang January 30. So ngayon last day ng kanyang ng biyahe. So pupunta lang daw siya sa the Netherlands at Australia. So ayun mga kababayan yung biyahe ni Pulong Duterte at ito matindi. Si Leandro Lebiste. Siya po ay iikot po sa 19 na bansa sa loob ng 168 days. Nanghingi siya ng clearance dito kay Speaker Faustino Boji D. Para po siya ay bumiyahe. Sabi nga dito ng politiko, unusually long global tour. So unusually, hindi to usual. Ano kaya ang gagawin nito ni Leandro Lebiste? Iikot sa loob ng almost 6 months ito mga kababayan eh. So February 8 hanggang July 26. So almost 6 months, February, March, April, May, June, July, July 20. So 5 months mahigit. Kulang-kulang 6 months. At ang pupuntahan niya mga kababayan, United States, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Cambodia, Timor-Leste, France, Germany, Belgium, the Netherlands, Italy, Switzerland, Austria, Portugal, Spain, Australia, the United Kingdom, China, and United Arab Emirates. Sana all. Grabe, no, mga kababayan, no? Sobrang yayaman ng mga politiko dito sa bansa natin, ano? Tayo, isang biyahe lang. Ubos. Ubos ang inipon. Pero itong mga kababayan, no? Ang dami, 19 na bansa sa loob ng 168 days. So talagang maraming pera itong si Leandro Lebiste. Kaya salamat sa solar, Salamat sa solar power. Dahil doon naging bilyonaryo. Etong si Leandro Lebiste. Grabe. Pero ito mga kababayan etong kanyang pagbiyahe coincides o halos tatapat dito sa impending investigation by the House Committee on Public Accounts dito sa solar para sa bayan. Iimbestigahan kasi nila ang solar para sa bayan. Yung renewable energy company na ang founder ay etong si Leandro Lebiste. So anong gagawin mo? Mag-iikot ka. Halos kasabay ng investigasyon. Ano ibig mo sabihin? Tumatakas ba itong si Lebiste? Natatakot ba itong si Lebiste? Kaya hindi siya magpapakita
At sa loob ng almost 6 months, siya ay babiyahe sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Oh. Ayan mga kababayan, no? So, iimbestigahan pala itong solar para sa bayan at kasabay nito, nako, ito si Libiste ay eskapo ba? Eskapo? Eskapo, magtatago ba? O meron siyang aasikasuhin? So, ayan po yung tanong natin. Hindi ba kayang harapin ni Libiste yung investigasyon dyan sa solar para sa bayan? Yun ang tanong natin kasi tapang na tao to eh. Diba? Matapang ito eh. Wala sabi ng mga DDS, wala daw kinatatakutan. Yung mga politiko nga, hinaharap niya. At isinama niya sa listahan ng Cabral files na hindi niya naman kayang authenticate. Hindi niya na-authenticate eh. Wala na si Cabral eh. Sino mag-authenticate? Gusto niya i-authenticate ang DPWH. Gusto niya ipa-authenticate kay Secretary Vince Dizon. Hindi naman pwede yun. Ano naman kinalaman ni Secretary Vince Dizon doon? Dapat ang mag-authenticate si Cabral. Kaso wala na si Cabral. So wala lang nangyari. Parang lang, for the views. Para sa media lang, yung nangyaring pagbubulgar ni Libiste dyan sa sinasabi niya ang Cabral files. At ngayon, dahil sa pag-iingay ni Libiste, nasilip tuloy itong solar para sa bayan. At iimbestigahan po yan. At ito nga, habang papalapit na ang investigasyon, siya po ay babiyahe sa loob ng 6 na buwan. Ano yan, Libiste? Naurong ba ang bayag ni Libiste? Magtatago ba? Pero sabi niya, inuutusan daw siya ng House of Representatives na umalis muna, magbakasyon at hindi magsalita tungkol sa mga sinasabi niya nga dyan sa flood control. Ewan ko kung totoo yun mga kababayan. Bakit ka pagbabakasyonin ng House? Para hindi daw siya magsalita. Ewan ko kung may naniniwala pa rito kay Kung Ngaw-Ngaw Okay sana to dati kaso wala na nasobrahan Naudyokan siguro to ng mga didilis. Kaya ganun yung nangyari. So na-question itong kanyang solar company at ngayon kine-question siya bakit ibinenta niya yung kanyang solar company tapos pinagpe-penalty pa siya ng bilyon. Ayan, dami niyang kinaharap ngayon dahil sa ingay niya. Tapos ngayon, eto, mawawala po siya ng 168 days at mag-around the world. Sana all. Sana all. Hindi natin alam kung pagbibigyan niya ng House of Representatives. Abangan natin kung pagbibigyan nito si Leandro Libiste. At eto mga kababayan, eto pong St. Luke's Medical Hospital. Sila po ay magsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng fake and medical misinformation gamit ang kanilang pangalan. Gaya nung sinabi ko kanina, nakasulat sa letterhead ng pinakalat ng mga DDS na fake na resulta. Nakasulat St. Luke's. Tapos meron pang doktor doon So yung pangalan ng doktor ginamit doon. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito mga kababayan, ayan. Yari ka ngayon, Argota. Ito yung PWD na ngongo na kumanlait, kala mong pogi-pogi. Ito mga kababayan, tingnan ninyo Nag-share siya sa kanyang Facebook account at binura na. Sabi niya, binura daw ng Facebook. Horror mo. Style mo, bulok. Binura mo, Argota, kasi natakot ka. Pwede ka kasing makasuhan kaya binura mo pero mabibili sa mga marites na-screenshot agad yung post mo. So wala kang kawala. So, ayan, enhance ka pa sa ChatGPT Sa pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancel sa kaliwang betlog si BBM na kailangan tanggalin. Ayan, sige, fake news pa more. Ito nga yung sinabi ko mga kababayan, St. Luke's Medical Center. Tingnan yung mouse ko Ayan. Tapos may pangalan pa ng doktor Ayan matindi rito Nadama yung doktor yan Ano pangalan to? Gopez, Cervantes, Juliet MD.
Tapos merong peking resulta. Ayan, yung mga nagpakalat ng ganito mga kababayan, unang-una, Jack Argota. Sino pa? Ito, sa comment section, sino-sino pa yung mga nagkalat nito? Sino to? Analisa Villarin Gregorio Sigura. St. Luke's, sinilabas sa medical record ni Marcos Jr. Ang dami niyang sakit. Severe, ibig sabihin, malala na talaga at ang dami niyang pangsakit. Sa isang salita, kompleksado ang sakit ni Marcos Jr. Ayan. So, ayan po yung So, sinakyan niya yung post na peke. O, sino pa? Sino pa yung pwedeng makasuhan? Ito yung mga fake news peddler. Ito. Nako, ito naman. Si Jason sa. Walang kasawa-asawa. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka nag-iisip, post ka ng post na hindi mo naman kinukumpirma. Ito. Sabi ni Jason sa, the situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risk to public service. This urge to assess PBBM fitness for duty and compare the list of his complete medical records. Ayan, naglabas siya ng peking paktay ka. Ayan naman ay pinabulaanan ng St. Luke's. Jason sa, ayan yung mga pangalan, ayan yung tatlong nabanggit na pwedeng kasuhan. Kasi kakasuhan sila ng St. Luke's eh. Kasi nasisira ang St. Luke's eh. Isa sa pinakamagandang ospital, high-tech na ospital dito sa ating bansa. Tapos sisiraan ninyo. Gagawa kayo, maglalabas kayo ng fake and medical records na hindi naman nilabas ng St. Luke's. Kaya ayan sasampa sila ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news and medical information gamit ang kanilang pangalan. So unang-una sa listahan, etong ngongong PWD na kumanlait, kala mo sinong pogi. Eto si Jack Argota. Pangalawa, sino to? Sino tong pangalawa na to? Kilala niyo ba to? Analisa Villarin. Nako ma'am, bakit kasi hindi kayo nagbe-verify muna bago kayo maglabas ng post? At pangatlo, Jason sa. So yung tatlo, malamang DDS ito mga to. Mga DD-list kayo. Di na kayo nadala. Sabi dito ng ating kababayan, malaking kaso yan, labag din yan sa Data Privacy Act. RA 10173, ha. Ayan, tinatawanan na kayo. Tuwan-tuwa ilang nating kababayan na mananagot itong mga ito na nagkalat ng fake news. Hindi basta-basta makakuha ng records ang St. Luke's hanggang walang pahintulot ang pasyente. Sinabi ko yun, di ba? Hindi ka pwede maglabas ng resulta unless may consent o hanggang walang consent nung pasyente. Kanya yan, sarili niya yan. Hindi niya pwedeng i-publish yan sa iba. So, invento, fake news. Kaya lang ginamit nila ang pangalan ng St. Luke's na labag din sa batas. Kasiraan niya sa ospital, hindi kay BBM. Ayan. Nako, paktay kaya. Private hospital din at kilalang hospital ng St. Luke's kaya malabang i-disclose nila ang patient's record nang walang pahintulot sa mismong pasyente dahil kapag ginawa nila yan, lumalabag sila sa Data Privacy Act. Go St. Luke's, kasuhan. Ayan. Ayan, ang medical records are confidential as per Data Privacy Act RA 10173. Madadagdagan na naman ang mga magtatago kasama ni Bato. Paktay kayo. Yes, pati po sa mga nag-share. May mga mali din po. Balak talaga nila ipakalat. Puro mga DDA sa mga nag-repost at nag-share nag-share. Kaya kasuhan lahat ng mga yan. Nako, paktay kayo. So, ang nahuli, mga kababayan, ay etong si Ngongong Jack Argota. Pangalawa, itong Analisa Villarin. Ako, sino ka ba, ma'am? Sabi ko sa inyo, ingat-ingat kayo, mga DDS kayo. Hindi naman kayo tutulungan kapag kayo nalagay sa alanganin, tutulungan ba kayo ng mga sinusuportahan nyo, mga DDS? Hindi. Iiwanan lang kayo sa area ng mga yan. Tingnan ninyo, magsisisi kayo sa ginagawa ninyo. At pangatlo, Jason, sa ito walang kasawa-sawa. Nakakulong na to mga kababayan pero wala pa rin tigil kung kailan tumanda. Banat pa rin ang banat.
Okay. So ayan mga kababayan, paktay ka, Argota at si Jay Sonsa. Malamang masampahan kayo ng kaso ng St. Luke's at pwede rin ng NBI kasi paninira kay PBBM yan. At PNP. O, di ba? Sabi ko nga, St. Luke's, PNP, NBI. Paktay ka, Argota. Kakasuhan kayo ng St. Luke's. Mga bobo kasi kayo. Talagang gusto nyong siraan ng presidente. Sige, tuloy nyo lang yung gusto ninyo. Pero merong yung karampatang parusa. Merong consequences yan. Yung mga pinaggagawa nyong katarantaduhan. Yung pagpapakalat ng fake news. Misinformation. Disinformation. O, yan. Sige lang. Mga tulongges kayo. At eto naman si Leandro Labiste. Habang papalapit na yung investigasyon sa solar ng bayan, iaalis siya at mag-ikot sa 19 na bansa sa loob ng 168 days. Hindi natin alam kung papayagan ng Kongreso. Abangan natin ang susunod na kabanata dito kay Kong Ngaw Ngaw. Alala ko tuloy si Kong Meow Meow eh. Si Kong Meow Meow naman, di pa nakakabalik, sususpindihin na naman ata ng House of Representatives. So, sige, mag-ingay pa kayo. Imbis na magtrabaho kayo, mag-ingay kayo na mag-ingay. Para mabawas-bawasan naman mga tulongges dito sa bansa. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.